mga ito sa aming lahat na inanyahang pagwaksan, na hindi magsigayon na kahit narapin na sa ating pananampalataya. Masaya po ba tayo sa umaga nito? At ito ay pagkukulang mga nabigyan ng malaking ampaw at hindi na nabigyan ng kabol. Lagi natin tatandaan na sa bawat minuto, segundo ng ating buhay ay lagi tayo nirambon sa ating Diyos. Amen. Kaya sama-sama tayo kumawin pagpuli sa ating Diyos. Before we start, a call to worship was taking the book of mga awit, 66, volume 2. Subigaw sa talakang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na mapuri sa kaibigan. Awitan siya, duwanatin siya. Amen po ba? Kaya naman tayo kumawin pagpuli sa ating Diyos. Tunay nga ang Diyos ay dakila at hindi yan tayo mababayan sa bawat yugto ng ating buhay. Sa ng ating buhay. At awitin natin ang kay saya-saya.
ni Diyos. Sa yung Diyos na nakapuno ng lahat ng ayong pagpulit. You are truly worshiping God. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, Lord God, hindi mo pinapabayaan, Lord God. Kaya kanina, Lord God, because of you. Kaya hindi maawit sa iman. Tanggalin sa mga Lord God, sa niya sa amin. So, Diyos na sobrang God, Lord God. Truly amazing God, Lord God. Hallelujah, Lord God, for me. Hallelujah.
Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you that you are faithful. We worship you, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na kayo makapangyarihan. Tunay nga po, O Diyos, na kayo ay umiibig. Tunay nga po, Panginoon, na sa inyo ay wala pong imposible. Sa panahon na ito, kami po'y lumalapit sa iyo, dalangin namin na kami iyong katagpuin sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, na tanggapin mo ang aming pagsamba, ang pagpupuri. Patuloy kayong gumalaw at tumilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Piling namin, Panginoon, ang iyong paghahari, O Diyos, sa oras na ito, sa buhay po ng aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin ay kalayaan, dalangin namin ay kaligtasan, dalangin namin ay kalusugan, Panginoon. Hinihiling din namin, O Diyos, ang iyong pong mapagpalang kamay ay lumako sa aming bayan sa Pilipinas. Hiling namin, Panginoon, na sa biyaya mo, O Diyos, makita namin ang pagpunlad ng aming bayan. Na kayo po ang maglagay ng mga lalaki at babae na magtakot sa iyo at pagmamahal sa bayan, Panginoon. Sinadalangin namin ang patuloy mong pag-iingat din sa Taiwan, O Lord. Dalangin din namin, O Diyos, ang patuloy na pagkalinga sa mga employer ng bawat isa na narito. Hiling din namin, Panginoon, patuloy ang iyong mapagpalang kamay ang pumilos, O Lord, maging sa aming pagtitipon sa araw na ito na mga panalangin ng mga kapatiran, ang buhay po, ang mga sakit at karamdaman, ang pangangailangan ay iyong pong kakatagpuin, Panginoon. Lord, we welcome you in this place and we worship you, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Our scripture reading for this morning is taken from Psalms 47:1. Come, everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. And in Romans 12:1-2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. This is the word of God. Thanks be to God. Morning po. Okay, tayo po ay nasa anniversary month ng ating church. Two more Sundays ay we will celebrate ang church anniversary. So, okay doon ay ating kong pupuntahan yung isang series paano ba i-build ng Lord ang kanyang church. So when God builds His church or when God builds a church, kauna-unahan po dito ay yung panambahan, no? Yung worship. Pag-usapan natin ngayong umaga na ito ay yung God-centered worship. Bakit nga ba tayo nanambahan at bakit nga ba tayo nag-spend time, no? Lalo na first day ng week, no? And we spend it with God. Okay. Now, tayo po
ay nilikha para sumamba at ang Diyos ay karapat-dapat sambahin. At nung tayo po ay niligtas ng Panginoon, kung paano noong panahon ng mga Israelita, nung ang mga Israelita ay iligtas ng Panginoon, ang pangunahing dahilan ng pagliligtas ay para sumamba. No? Worship is the goal of redemption. Nung niredeem ng Panginoon ang mga Israelita, when God redeemed Israelites from Egypt, the main goal is for them to worship God. Is for them to worship God. Yung goal of redemption is worship. Sabi sa Exodus 8 verse 20, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. So yung dahilan bakit nagkaroon ng mga iba't ibang himala ay for people to be free para sila ay makapag-worship, para sila ay makasamba. No? So, noong huling sign, yung death ng lahat ng panganay, ito po ang pagkakasabi ng Panginoon. During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, leave my people, you and the Israelites. Go, worship the Lord as you have requested. No? Yun po ay kailangang malinaw sa atin na yung purpose, bakit sila pinalakas, bakit nagpakita ang Panginoon ng iba't ibang himala doon sa kanila, bakit namula yung tubig, bakit hinati ng Diyos yung karagatan, is for them to worship God. Ganun din sa ating buhay, no? Sa ating araw-araw, no? Yung pag-sustain ng Lord sa atin is for us to worship God. Worship is the goal of redemption. Now, number one principle nitong God-centered worship, it starts and it ends with God. Nagsisimula siya sa Diyos at matatapos siya sa Diyos. Hindi po siya initiated lamang ng tao. Tingnan po natin no, sa talata na ito. Sabi ro sa Psalms 95 verse 6 and 7, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are people of His pasture and the sheep of His hand. We come to worship God. Na tayo po, no, pag tayo ay dumadalo sa mga pagpupulong, nasawa ng doon yung ating kaisipan, na tayo po ay sinishepherd, tayo po ay nililid, tayo po ay pinapangunahan ng Panginoon. God-centered worship begins and ends with God. So yung primary aim natin is to glorify God, to lift up His name, to know Him, no? Bakit po? Kasi siya nga yung ating gumawa sa atin. At ito makikita natin na isa doon sa mga kadahilanan ng pagkalikha natin is to worship God. Kaya nga po nung nanangaral si Paul doon sa Areopagus, o nanangaral siya, sabi niya, in Him we live and move and have our being. No? In Him. Kanino? Sa Diyos. Tayo ay namumuhay. Tayo ay nagkakaroon ng ating pagkatao. Nabubuo yung ating pagkatao pag tayo po ay sumasamba sa Kanya na lumikha sa atin. Manawa, ito po ay maging malinaw po sa atin sa ating panambahan. Hindi lamang po tayo sumasamba so we can get something from God, kundi tayo ay sumasamba dahil tayo ay nilikha para sumamba. No? At ito po ay
malinaw sa atin. Number 2, God-centered worship connects sinful men with our holy God. Tayo po na makasalanan, no? Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Now, we could come boldly to the throne. Now, we could worship God. Pwede natin sabihin kung yung pagmamahal natin sa Kanya, kung sino siya, no? At tayo po ay nililinis at nalilinis. Tingnan po natin ito, no? Sabi dito sa James chapter 4 verse 8, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Alam niyo po, habang tayo ay lumalapit kay Lord, lumalayo tayo sa world. Yung worldly ways napapalitan ng ways of the Lord. At alam po natin yun, mahirap talaga. Bakit po? Kung paano yung mga nagluluto, no? Ang sarap mo iingitin ko yung mga hindi nakadalo, di ba? Ang sarap nung inihaw. Alam niyo bakit masarap yung inihaw? Tinanong ko yung nag-iihaw, minarinate niya. Alam ko kabapanan. Binabad. Binabad. Why we worship? Alam niyo po, ganun tayo kasi. Bakit palagyan tayo nag-worship? Kasi babad tayo sa mundo. Whether we like it or not, babad tayo. Bakit narito tayo eh? Na-absorb natin yung lasa ng mundo, yung ways ng world. Then as we come to the Lord, ano sinasabi mo? We are cleaning our hands, we are purifying our hearts. Kasi nga, yung puso natin, yung pinakamahalaga ay na-divide. Bakit? Kasi babad tayo eh. Di ba? Ewan ko sa inyo, kung hindi kayo babad, baka nasa langit na kayo. Pero babad tayo. Kaya patuloy tayo na nag-worship, nagpapalinis, nagpapabago. Kasi yung sanctification is a process. It's a lifetime process. No, kaya mag-worship na ako ng dapat once a year lang yung worship, di ba? Or pag birthday ko, pag Pasko, at pag Semana Santa. But no, worship is a regular thing. Bakit o? Kasi narito tayo na mamarinate tayo ng mundo. Diba? Namababa, di ba? Tama ba yun? Tinabag ba yun? Alam ko yun eh. Tinanong ko yun eh. Masarap, binabal. At tayo po, pagkababad tayo, pumupasok tayo sa Panginoon para magpalinis. Napupurify. Nilalagay tayo sa baga, sa apoy, di ba? At alam niyo po yung barbecue. Yun yung amoy. Pag inisip mo yung templo, yun yung amoy nun eh. Kasi sa templo, di ba? Yes. Yung offering ay ino-offer sa fire. Di ba? Nag-under ko sa fire. Di ba yun? At kaya gusto ng Lord yun. Hindi ko sinasabi mag-barbecue kayo lagi. Sinasabi ko lang, yung worship, no? Yung worship nung pinag-aralan natin sa Old Testament, lagi sila mayroong offering, no? At sabi ng Panginoon, ito ay mabangong samyo. No? Okay, so, kahit tayo po, no? Tayo po ay humahayo. Yung evangelism is not the goal. Worship is the goal of evangelism. Worship is the goal of evangelism. Hindi para dumami tayo. Kasi kahit marami, pero hindi naman nag-worship, hindi mo nakakatagpo ang Panginoon, hindi ka nababago ng Panginoon, no? We are just creating followers. Sabi dito, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you.
ano raw, yung turning to the Lord o yung conversion, ano yung purpose niyan? So that nation shall worship before our God. Nation will worship before our God. At yun po yung ultimate na mangyayari. Pag sa culmination ng age, sa culmination po ng history, pagka binasa natin yung book of Revelation, whether people like it or not, they will declare Jesus Christ is Lord. No? Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. They will worship before our God. Sabi rin sa Psalms 47 verse 1, clap your hands, all you nation, shout to God with cries of joy. Yung panawagan ng pagpupuri ay kasama doon yung conversion ng mga tao. Sabi ni John Pfeiffer, doon sa kanyang isang article, mission exists because worship doesn't. Mission exists because worship doesn't. Worship is the fuel and the goal of mission. No? Bakit? Kung sabi ni Peter, nagtataka nga sila ngayon sapagkat hindi na ninyo sila sinasamahan. Hindi na kayo nila kasama. Kayo ay mula doon sa sanlibutan, kayo ngayon ay sumasamba sa Diyos na gumawa ng sanlibutan. No? Hindi sa Diyos ng sanlibutan, yung Diyos ng sanlibutan ay yung kaaway. Yung gumawa nito ay ang Panginoon. We worship God. No? So God-centered worship begins and ends with God. So yung primary purpose, primary goal, ay si God mismo. No? So hindi tayo, sasabihin naman ko, di ba pastor, lahat naman ay nag-worship? Di ba lahat naman ay sumasamba, pumupunta pa sa templo? But now, remember, no? Sa maraming pagkakataon, pag ang tao ay nag-worship para, di ba, halimbawa ngayon, no, CNY, people do things para ang buong taon ay maging swerte. Tama mali, di ba? They will appease the deity. Ano ang end goal? For material purpose. Bakit mo aayusin yung bahay mo? Ilalagay sa kung saan? For material purpose. Diba? Pero yung sinasabi ng kasulatan ay, you are created to worship God. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, you are created, you are converted, no? Nag-mission kayo. Lahat ng yon is ay dahilan para ang tao ay sumamba sa Diyos. Diba? Nawa, makita natin yan. Now, God-centered worship flows from the heart. God-centered worship. Pagka ang sentro ng panambahan ay hindi yung material, kundi ang Lord, it flows from the heart. Tingnan mo natin yung binasa kanina. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. No? Tinanong natin yan. Pag tayo raw po ay in-offer natin yung sarili natin, no? When we give ourselves over to God, our bodies as living and holy sacrifices, ano raw ang nangyayari? We are no longer conformed to this world, but being transformed. Narinig niyo yung ating mind.
Nababago yung ating values, nababago yung ating perspective sa buhay. Nakikita natin yung mahalaga. Nakikita natin na tayo po ay nais ng Diyos na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. At pag nalalaman natin yung Kanyang kalooban, ano raw yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay good. Ang kalooban ng Diyos ay acceptable. Ang kalooban ng Diyos ay perfect. Diba? At yun po yung parte ng ating panambahan, no? Worship happens when we give ourselves over to God. Not just attend a worship service. Magkaiba yun eh. Because you could be sitting or you could be preaching, but you may not be giving your bodies as a living and holy sacrifice. Pero sa worship po, tayo mismo yung ino-offer natin, yung sarili natin eh. Tayo mismo yung offering. Tayo mismo. No? Sa New Testament worship, ang offering ay ang sarili. Tayo. No? Tayo po yung inilalagay doon sa altar. Kung noon ay nagdadala sila ng offering, inilalagay, sinusunog, di ba? Yung mga offering. Sa ngayon, tayo naman ay nagpapasuno sa Lord. Yung kanyang fire ay pinupurify tayo. At naaamoy tayo ng Lord, ako, palapit na ng palapit, ang ano po na ito, no? Natatransform na, narinig nyo na yung mind. At yun po yung isa sa dahilan why we give ourselves to God. Why we worship God, why we come. At yun po yung mahirap gawin sa digital world. Di ba? Yung sa online service. Why? Because there is yung sacrifice kasi. When you give everything, your attention, yung weight na dala-dala mo, yung lahat ng worries, lahat ng cares. Alam niyo ba yung lahat ng worries at cares kasama na nyo sa ibinibigay sa Lord? Ibinibigay sa Panginoon eh. Kung paano yung kabuuan mo, yung lahat ng experiences mo, ibinibigay mo sa Lord, lahat ng yun. And we give ourselves over to God. Ano ang ayaw ng Lord? Ayaw ng Lord ng hypocritical worship. Or yung panglabas lang na worship. At makikita natin yun sa Amos 5:21-24. Sabi dito ng Panginoon, I reject your festival, nor I delight in your solemn assembly. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sounds of your harps. But let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Ngayon ito po, ang ginagausap po rito ay yung Judea, no? Yung mga Israelites kung kanilang kapanahunan. Ano ang meron sila? Meron silang mga festival. Meron silang awitan. Merong rituals. Meron silang rituals. Nakaugalian. Pero after that, siguro, okay, may kamistahan tayo ngayong linggo na ito. So lahat ay nakatuon doon sa kung ano man yung kanilang sinaselebrate. No? Umaawit, nagtututugan, ang iba nagpapasting, yung iba ay nag-burnt offering. But afterwards, sila mismo
ay nagdadayaan, no? Ang government ay corrupt, ang mga tao ay kanya-kanya, no? At sabi doon, let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Bakit po? Kasi, sabi nga natin kanina, yung worship is umaalis tayo doon sa system ng world at nagpapasakop tayo sa kalooban ng Lord. No? From world to the Lord. No? Malinaw po sa atin yun. So, umalis tayo doon at tayo po'y nagpapasakop sa Kanya. Now, yung hypocritical worship ay ritual worship na kaugalian, ginagawa mo, pero walang pagbabago doon sa mga tao na gumagawa. Wala yung righteousness, wala yung justice, wala yung pagbabago. No? So, meron mo tayong kailangan i-consider doon sa God-centered worship. Tatlong bagay. Ito bang worship na ginagawa ko ay nakakapagbigay doon sa Diyos? Does our worship honor God? Kung ang God-centered worship begins and ends with God, it should be an honoring worship. It honors God. No? Ngayon, ano ba yung sinabi ko si James, di ba? You cleanse, you beautify your heart, you cleanse your hand. Thus our worship uplift, inspire, and transform lives. Kapag tayo ay nag-worship sa Panginoon, kapag tayo nagtitiko, naroon yung pagdanasan natin mabago. No? Lord, baguhin mo ako, i-change mo ako, katagpuin niyo nga po ako. No? Hindi lang siya basta attendance check. Hindi po yun. No? Kundi transformative. We are being transformed by the Word of God. Our minds are being renewed. No? At pag tayo umaawit, sumasamba sa Diyos, ano po yun? Na-uplift, na-inspires yung ating sarili, no? Yung kaya napakainam din yung akma, yung lyrics, di ba? That lyrics that inspires, lyrics that uplift, no? Bakit po? Kasi yung isa sa dapat epekto ng worship ay change lives, transform lives. Number 3 consideration is our worship draws visitor or draws seeker to an encounter with Jesus. No? Naramdam mo na kinatagpo ka ng Panginoon kung ito ay first time mo na nawa ay matagpuan mo, katagpuin ka ng Diyos habang ikaw ay sumasamba. Diba? At yun po yun eh. Matatandaan mo natin. Sabi ni, nung tinuturuan ni Paul, yung worship, yung Corinthians, 1 Corinthians 14, patungkol sa worship, no? O, kung hindi naiintindihan nung babuhan, yung pumunta, anong silbi, di ba? Lahat sila ay nag-ispinta. So, anong silbi? Hindi naman nila naiintindihan, no? I rather speak yung mauunawaan ng tao. Bakit? It will minister to that person. Consideration of God-centered worship. Ano ba? Tignan natin. God-centered worship has a sense of awe and joy. Why awe? Bakit mayroon kang wow! Kasi nga, sa worship, ang kinakatagpo mo ay ang lumikha ng langit at lupa. Amen. Ang kinakatagpo mo ay ang Diyos. You are considering, Lord, grabe yung nilikha mo. Sabi sa Psalms 8, verse 3 and 9. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon
and the stars which you have ordained. Ano raw? Yung heavens is the work of God's finger. Yung finger lang ng God, yung lumikha, nung nakikita natin sa gabi, pag nakikita natin yung sa gabi, no, sa mga mahilig gumala, di ba? Lalo na sa gabi, kaya nakikita ninyo yung mga gawa ng Panginoon. That should inspire you. That, magbigay ng awe. Yung, grabe. Grabe yung lumikha ng lahat ng ito. Minahal ako, inibig ako, ibinigay ng inyong buto na anak, at ngayon namumuhay kasama ko. Di ba? Yung, Lord, ang laki-laki ang lawak-lawak mo, kaya yung mababalad yung mga dala, ang daming napapasyalan. Pero sa pamapasyalan, makikita mo yung mga nilikha ng Diyos. And then that should inspire you to worship God. Lord, grabe! Grabe yung nilikha mo. Grabe itong nature na nilikha mo. Eh, ito ay works of your finger. Tayo ano po? Tayo ay hand of God. Nung tayo po ay nasa sinapupunan, hindi po finger ni God ang nag-work sa atin, kundi yung kanyang kamay. We are being formed. Nung pa lamang. Yan tayo. Amen. Pero kahalaga ba tayo? Sabi, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. No? A sense of awe. A sense of awe. Ano pa? A sense of joy. Kaya niyo po, ako nagpapasalamat sa Psalms 101. Kasi ito lang yung nagagawa ko. Make a joyful noise. O hindi man makaabot ng tono ang iyong boses, and still you can make a joyful noise. Make a joyful noise. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Diba? Kahit yung pattern ng ating worship services, no? We come to God with singing, with joyful song. Sabi rin sa Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Nanandoon, Lord, salamat po. Nakadalo ko, Lord, salamat po. Buhay pa. Lord, salamat po kahit malamig na maligo. Lord, salamat po. Amen? Amen. Yung sense na yun, yung joy na yun, huwag kong mawala sa atin as we worship God. As we worship God, meron bakit may Thanksgiving? Kahit nasa gitna ng maraming pagsubok, bakit alam natin na yung mga pagsubok ay short-lived. Maiksi lamang yun. Ang ating Diyos ay eternal. And we can always thank God dahil ang solution ay nasa Diyos. So yung God-centered worship has sense of awe and joy. And as believers, as citizens of Christ's kingdom, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. All who keep the words of this book worship God. All people who keep the words, yung prophetic book, worship God. Sabi rin sa Hebrews 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ganun mo yun, no?
As we worship God, we are being kino-consume tayo ng Lord. No? Na purify tayo. Yung fire, nakikita natin yan, di ba? Nasa news lagi yung wildfire, di ba? Ngayon, meron naman sa Pilipinas, ang parang sasabihin ng ibang vlogger naman, kayo-ayuwi ko ng Diyos. Gagano na naman siguro. Ewan ko. Merong Diyos. At bilang mananampalataya, tayo ay being purified as we worship God. Tayo po ay lumalapit sa Diyos at ang Diyos ay nagpupurify sa atin. Di ba? Kaya yung sinasabi sa Romans 12 verse 1 and 2 na we offer ourselves as living sacrifices at pinupurify tayo ng Diyos. No? Tayo na pinupurify. Kasi nga, narito pa tayo sa mundo. Kasi nga, habang tayo ay naglalakbay, na nababaon tayo, no? Or na mamarinate tayo ng sanlibutan. And we come to God para magpalinis, para magpaayos, para magpa-purify. At nawa, yun po yung ano natin. So, bakit tayong joyful? Lord, salamat, maliligo na naman ako. No, magpupurify na naman ako. Pag tayo ay nasa worship service, nakikita natin na tayo ay napupurify. That's why people need to worship God. Amen. Ang mga mananampalataya, they need to worship God. Bakit ko? Napupurify siya. Habang ikaw ay umaawit, dinideklara mo na agad sa bibig mo kung sino ang Diyos. No? Habang binabanggit mo kung sino ang Diyos, kasama na yun, narinig na yung mind mo yun. No? Habang inaawitan mo ang Panginoon, you are drawing yourself near to God. And then, yung words helps us to be purified. Kasi yung unang purpose, one of the purpose of the Word of God. So, mga kapatid, God-centered worship begins and ends with God. Ang purpose ay mag-glorify si God. Amen? Amen. And as we worship God, na-strengthen tayo, na-inspire tayo, na-change tayo. Nakikita natin, nagkakaroon tayo ng joy, nakikita natin how awesome God is. And God-centered worship flows from the heart as we give ourselves to God. Yung puso natin, dapat po ay nandito nagagaling. Yung pagpapasalamat, pagpupuri, panambahan. Kasi yung laman ng puso natin ay saan lalabas? Sa bibig. Diba? Yung laman ng puso mo natin. Pagka nahihirapan ng worship kay Lord, come to Him pa rin. Lord, sabihin mo, Lord, nahihirapan ako mag-worship. Change my heart. Bakit hindi makapag-worship ang tao? Kasi nga, may problema sa puso eh. And that's why, yung goal ng mission, yung evangelism is for people to be able to worship God. Kasi ang Diyos lamang ang makapagbabago ng puso ng tao. Amen. At yung new covenant is God changing yung heart ng tao. From sa pusong bato, sa pusong kalambot, sa laman. And God-centered worship honors God, and as we honor God, it transforms us. Yung experience na yun, as we honor God, habang in-honor natin si Lord, natatransform tayo.
Bakit? Nakikita natin, hindi na tayo ang sentro ng mundo. Nakikita natin ang sentro ay ang Diyos. Kung ang sentro ng ating mundo ay ang Diyos, makikita natin, hindi na sentro si problem natin. Hindi na sentro si kung ano man yung focus natin. Pag tayo'y pumunta dito, siguro may iba-iba tayong dala na may mga panalangin tayo. At maaari yung panalangin na yon o maaari yung burden na yon ay dala-dala natin. Pero ano sinasabi ng Lord? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? I-offer natin yun sa Panginoon. Ibalik-balik natin. All our cares, even our dreams and hope, i-offer natin sa Lord. And doon makapasok in transformation from self-centered to God-centered. Amen? So, God-centered worship begins and ends with God. It flows from the heart. It honors God and transforms people. At yun po nawa yung ating pangarap, no? Na bakit tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Kasi ang tao namin pinagkukulang ng oras ng panahon. No? Ang napakaikli ng buhay, hindi natin alam. No? Hindi natin alam kung gano'ng kaikli ang buhay. Pagpasok ng taon na ito, ilang aeroplano na landing ang bumagsak. Meron sa Korea, meron sa Amerika. At alam naman natin, tayo naman yung nakasakay na aeroplano. Na pagpababa, marami ka nang iniisip. Iniisip. Mula Taiwan, pagkabalik ka sa Pilipinas, bakasyon, iniisip mo siguro yung kainan. Yung mga himingin mo, yung mga anak mo, yung parang hindi nakita, yung mga mahal sa buhay, mamamasyal ka, di ba? May marami kang plano, di ba? Pagpababa. Ako mababa, ay malapit na. At hirap yun, yung malapit ka na, tapos biglang may mangyayari. At yan yung buhay. Hindi ko tinatakot kayo, baka hindi na nag-uwi. Kasi kahit saan, kahit anong oras na pwedeng mangyari yan. But lagi natin tandaan, no? Yung mga bagay na yun, God let us enjoy yung mga bagay na yun. But huwag natin kakalimutan na yung purpose ng buhay natin is to give glory to God. Amen. To worship God. No? To know Him. Huwag mo nating sabihin, huwag mo nating iskero, kasamba ko sa Panginoon. Pagka sa retirement age. Magiling ko daw sa Panginoon pagka-retire na ako. No? Sa totoo lang, mag-retirement talaga. Oo. Ang tunay na rin pagka nandurukong ka na, either ako ka o 6 feet under the ground. Kaya mo tayo yung maging considerate. Let us worship God. Sabi na sa Revelation 14 verse 7, so worship God who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Worship God. At yun po naman, yung ating ipanalangin din, when once people, nandito tayo po, dumarating tayo, we come to worship God. We come to encounter God. We come to encounter Jesus Christ. Kahit sa ating singing, sa ating, as we minister to one another, as we fellowship, kasama natin ang Diyos. Tayo po ay tumayo, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, kayo po ay Diyos na mabuti at Diyos na makapangyarihan. Hinihiling ko po, O Diyos, ang patuloy niyong pagkilos
sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, sa church, patuloy niyo po kaming i-lead so that we could worship you, Lord, in spirit and in truth. Nagpakita ka namin, Panginoon, hindi lamang isang event, hindi lamang isang ritual, kundi tunay at buhay na Diyos na wala kang katulad, Panginoon. Ang karapat-dapat kang purihin sa banyo. Tanggapin niyo po ang aming papuri, tanggapin niyo po ang aming panambahan, tanggapin niyo po ang aming buhay na iniaalay sa Diyos sa pangalan po ni Jesus. Hello, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, maraming salamat sa mensahe na ating narinig na may ma-observe po ito natin sa ating buhay. At lagi natin tatandaan na kung tayo yung maglilingkod sa Panginoon Diyos at kung tayo mag-worship sa Panginoon Diyos, ito na natin. Hindi naman great ng Diyos pagka binibigyan natin blessing. He is a generous God. At kung mayroong mga pagsubok sa ating buhay, at lagi natin tatandaan, hindi kita nadalian naman. Ang Diyos ay lagi niya para sa ating buhay, hindi niya tayo makakaya. Let me see.